Pag-usapan po natin sa kabuuan, yung baka hindi rin kasi alam ng ating mga kababayan, ano po ba kasi yung sinasabi na dapat isulong yung mga karapatan, mga responsibilidad at mga benepisyo ng senior citizens sa ating batas? Ano po ba yung mga yan? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Pag-usapan po natin sa kabuuan, yung baka hindi rin kasi alam ng ating mga kababayan, ano po ba kasi yung sinasabi na dapat isulong yung mga karapatan, mga responsibilidad at mga benepisyo ng senior citizens sa ating batas? Ano po ba yung mga yan? Ay marami po yung siguro ang ibig sabihin ng presidente ay alalayan nila ang mga benefits ng ating mga senior citizens. Like, alam niyo kasi, ang mga senior citizens ay mababaw lang ang kaligayahan niyan. Yun lang pong mapansin tayo ng gobyerno ay napakalaking bagay na po yun. Now, ang mga benefits kung tinatanggap natin, yung 20% discount po sa mga ating pangunahang bilihin, mga gamot, yan po. Saka yung mga pangangailangan medical at hospitalization, nabibigyan po tayo ng gobyerno, saka yung pong mga gamot na gagaling naman sa DOA. Yun po yung mga benefits na natatanggap ng ating mga seniors. Kasama na riyan yung ating monthly social pension para sa mga indigent. Na kung saan po, ngayon ay 500 na itaas po natin sa pamamagitan na naipasa po natin patas. Sa isang taon po ay magiging 1,000 na yung matatanggap na mga indigent. Pero yan po ay naniniwala tayo na kulang yan kasi sa 12 milyong senior citizens ngayon ay 4 na milyon lamang po ang nakakatanggap. Kaya sana po ako nananawagan sa presidente. Kami po ay nagpasa ng panukalang batas, yung universal pension. Na sana po ay mapagbigyan kami para lahat na po ng mga senior citizens, whether rich or poor, pensioner or non-pensioner, ay makatanggap na po. Nabanggit nyo na rin yan pong pension, kasi alam ko may naipasa na po yung batas for na i-increase ito sa 1,000 pesos a month. Again, only for mga indigent or mga mahihirap na senior. Senior citizens. Pero wala daw po kasing nailagay sa budget allotted for this, kaya nananatiling 500 pesos pa rin a month. Ganito po yan kasi. Nag-lapse into law po kasi nung last year. So, nung po maging batas po, ay wala pang nailaan na budget. Dapat po yan, nauna kasi yung batas sa budget. So, this year po, pinag-usapan ng aming budget hearing, sigurado na po next year, 2024, ay tataas na. Matataas na po. Sigurado na po yan. Kasi ngayon po 2023, hinahanapan talaga ng pondo. Okay. Para po maibigay yung 1,000 pero talaga po walang makita. Pero pinapangako po natin sa lahat ng senior citizens na nakakatanggap ng 500. Next year po, sigurado na yung Congressman, linawin lang din natin, ito ay para dun sa mga indigent na sinasabi nyo nga, yung mga mahihirap lang na senior citizens. Paano po hindi to, yun nga, pero sinusulong nyo nga yung panukala for universal pension. Pero sa ngayon po, paano po makaka-avail yung mga mahihirap na senior citizens for this one? Actually, ganito po yan. Meron po kasing bilang na nakakatanggap niya. Now, ang problema, marami pong nag-aantay. So, hindi naman po matatagdagan yung nakakatanggap hanggang hindi po napapawasan yung, sabihin na natin po, diretsahan. So, hindi po mabawasan yung tumatanggap ngayon, ay malabong makatanggap yung hindi pa nakakatanggap.
yung meron kasi silang waitlisted na tinatawag. Sabihin po, pag may namatay, doon lang po sa natawag na yung replacement. Pero sa dami po nag-aantay ng nakapila, mas marami po yung nakapila rin sa... Bakit po sila naghihintay, Congressman? Ba't sinasabi niyo pong naghihintay or hindi sila nakakatanggap? Kasi nga po, limitado lang yung bilang ng nakakatanggap. Sa ngayon po, 4 million. O nga po, bakit po limited? Kasi po, yung iba hindi considered as poor or... Hindi po. Hindi naman ganun hindi considered as poor. Kaya madagdagan lang po pagka nabawasan yung existing na binibigyan. Kaya nga po, sinasabi ko, pag namatay po, tsaka lang pag may namatay, yun lang po magkakaroon. Yun nga po, bakit po kaya may ganong limit? Yung sinasabi nyo na this is just a number who can get yung monthly pension. Dahil po limitado rin po ba yung budget or this is just allotted for... Limitado kasi po, yun lang po yung nababudgetan. Okay. Kaya hindi kaya limitado. Kaya nga sinasabi ko po, very discriminatory itong batas na to. Kasi ba't kailangan mo pang mag-antay na may mamamatay? Parang mas maraming nananalangin na may mamatay para masama ron sa beneficiary. So hindi po ibig sabihin na if you still belong to the halimbawa 4-piece ka, 'di ba? So considered ka as talagang mahirap, no? Na dapat nakakatanggap ka nito ayon sa batas. So hindi po at kung nadadagdagan yung mga bilang ng mga mahihirap na senior citizens, hindi po agad yan sila mapapabilang dun sa nakakatanggap ng pension. Hindi po. Okay. Mag-aantay po na meron pong mamatay bago mapalitan. Sige po. Hindi po maganda talaga yung dapat yan taon-taon, dinatagtagan nila yung bilang ng mga... Kaya may bago kayong panukalang batas. Sige, isa pa pong sinusulong nyo, alam ko yung pagtataas ng discount para sa kuryente, para sa mga senior citizens. Ano po ba ang prevailing na discount sa ngayon? Sa ngayon po kasi, 5% discount lang sa electricity at sa water. At itong nakaraang linggo, na ipasab na namin sa Committee on Ways and Means, yung pong 5% discount ay magiging 15% discount. Yun po yung pasado na po sa Committee on Ways and Means. Ibig po sabihin, after po ma-finalize yung bill, ay ibababa na po sa Kongreso, sa plenary, at second reading, after third reading, dadali na po natin sa Senado. At ito po ay nung last Congress, 18 Congress, yan po ay naipasa na namin na i-transmit na rin sa Senado dahil po sa kakapusan ng panahon ay hindi po natapos. Pero sa ngayon po, di ba, 5% po yung discount. Pero pwede lang po ito pag nakapangalan po sa senior citizen yung bill? Opo. Nakapangalan at kung doon siya po nakatira. Kasi may mga senior citizens, sabihin natin na maraming property, lalo na yung mga nagpapaupa. Pero kung saan po siya nakatira, doon lang po siya entitled na mabigyan ng 15% discount. Okay. Yung isa pa po, hinihikayat niyo po sila na magrehistro po sa National Commission of Senior Citizens. Opo. Bakit po at paano po ito gagawin? Actually, Pam, iyan ay programa ng National Commission on Senior Citizens, yung online registration. At ang hindi ko lang, ito po, diretsahan na tayo. Yung sinasabi po nilang pag nag-register, makakatanggap na ng 1,000 pesos. Sana naman huwag nilang binobola po ang senior citizen. Kasi hindi naman po totoo na pag nag-register, may 1,000 kasi hindi pa po aprobado yung ating universal pension. Yun nga pong 500 pesos na increase. Hindi po maibigay ng gobyerno. Tapos sasabihin nila mag-online lang at makakatanggap ng 1,000. Yun po hindi ako sumasang-ayon. Pero sino po ba nagsasabi na makakatanggap? Ay, yun po yung sinasabi ng NCSC sa kanilang website.
na pag nag-rehistro, makakatanggap na ng 1,000. Okay. Kailangan siguro linawin ng ahensya yan. Doon po ako hindi sumasang-ayon. Kasi nga, wag po natin bulahin ng tao. Wag po nating paasahin ang mga senior citizens na magkakaroon po ng 1,000 pag nag-online. Mali po yun. Niluloko po natin ang ating mga... But we have to check, Congressman, kung sa kanila mismo galing yung ganyang advisory. Pagka tinignan nyo po, kapag tinignan nyo, lalabas yung kanilang website. Okay. Nasa na yung instruction kung paano mag-register. Kaya sa kanila po galing yan. Okay. Sige po. Yung susunod po sana na tanong ko sa inyo ay yung assessment nyo po sa sitwasyon ngayon or ng mga senior citizens, halimbawa in terms of employment, ano po ba ang kailangan gawin dyan? Or nasusunod pa rin ba yung mga courtesy lanes sa iba't ibang ahensya? Dyan po, nasusunod naman po yung yung priority lane. Nasusunod naman po yan. At natutuwa naman ako at na pinagbibigyan ang inuuna nila priority yung ating mga nakakatanda. Okay. Yung employment opportunities po, sir? Yung meron rin po akong inihain na employment opportunities. Ito yung elderly employment. Na kung saan yung pwede pa pong magtrabaho at kung tatanggapin ng kumpanya ay inaalaw po yan. At yun naman po, may mga incentive tayo dun sa mga kumpanya na tumatanggap ng mga senior citizens. At meron naman po, tinanggal rin natin, may panukalang batas tayo, tatanggalin rin po yung compulsory retirement. Ibig sabihin din po, hanggang gustong magtrabaho ng ating senior citizens at kailangan pa siya ng kumpanya, pwede pa po niya ipagpatuloy. Congressman, sakaling may mga reklamo po yung ating mga senior citizens or may mga nais idulog sa inyo, saan po kayo pwedeng makontak? Ay dito po, 0920-902-3969, 0916-625-3027, at yun po aking chief of staff, pwede ron, 0917-876-0066. Okay. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!